Magandang araw sa inyo lahat mga boss. At ito na mga boss, mag-final na tayo mga boss. Mag-bopping na ito mga boss. Kaya samahan niyo mga boss. Pero bago po tayo mag-upisa mga boss, huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. At paki-like na lang po yung aking mga video mga boss. Tara na. Kung paano mo malalaman na yung kapila may magandang tubo. Okay? Kaya pag nag-order kayo, ito yung unang ginagamit. Tapos talaga kahit na anong gawin ng siya nga pala mga boss, meron nga pala akong tips sa inyo mga boss kung paano mo malalaman na yung kapila may magandang tubo. Ito siya mga boss. Kailangan wala siyang lubog dito. Baka makikita mo, pantay siya. Lalo-lalo na yung hindi siya binilibin. Dapat pantay siya. Kung malalim siya dito, bawasan mo siya. Ito. Katulad nito, yung bagong tinisting ko. Ang lalim mo. Malalim siya. Kasi pag ikot yung mga boss, sasabit yung tubig dito sa side. Kaya pag nag-order kayo mga boss, sabihin mo yung in-orderan niya na dapat naka-flat na siya. Wala siyang lubog, lubog. Siguro na to na sobrahan sa bawas, hindi kaya kulang sa welding. Yung takbo nito mga boss, lang talaga panghanap buhay. Hindi siya pwede pang racing. Kasi wala siyang birit sa dulo. Wala siyang laro sa dulo, di kagaya nito. Yung pang racing ko, na flat siya. Sa kasi, nakastay dito ang ikot niya kasi. Dito yung maraming tubig na nakaipon dito pag kulak mo ganyan. Sasabit muna, kaya yung makina hindi makakabirit kagad. Walang starting. At saka wala siyang finish. Pag malalim to. Kaya kailangan naka-flat siya, kaya tulad nito, flat siya. So, yung galing ng sikiho, ganito pa siya, laki ang lubog. Si binilibin siya, pero lubog siya. Dapat yung pagtanim niya ng naka-diretso. Pagtanim niya ng dahon, dapat naka-diretso lang, naka-siksik na naka-flat. Hindi katulad nito lalim. Sige mga boss, ito lang yung na-obserbahan ko sa propeller na to. Pero mabilis naman ito mga boss. Kung mga lang yung mga panagatan na lang, pwede na to. Mga panagatan type na bangka. Ito lang talaga napansin ko dito. Pag sa pang-racing na maliliit na bangka, wala hindi ito pwede. Kasi malalim. Hindi siya makabirit ng gusto. Okay mga boss. Yan lang ang tip ko sa inyo mga boss. Kung susunod pag bumili kayo ng propeller, flat. Kailangan hindi malalim to. Kung malalim to, bawasan mo yung dito para mahabol mo lang ito. Pero kailangan iano mo lang sa gumagawa na dapat naka-flatless siya. Wala siyang lubak. Kasi ang tendency kasi nito mga boss, napakatigas napakahirap itulak sa iiko sa makina pag may malalim to. Okay mga boss. Yan, dagdag kaalaman na yan. Bibigay ko sa inyo. Sige mga boss. Bali ito yung propeller na galing sa iyo mga boss na natakbo ko kahapon. Okay na yung takbo niya. So ang gagawin natin mga boss ay ipa-final natin. Bali babapi ko yung likod para gumaang siya na konti. Ito yung gamitin natin mga boss. So samahan nyo ako mga boss. At pati ito isa. Ito rin yung isa na propeller. Iano natin din kasi babaping para kasi may mga medyo pinakalawangan mga boss para tuminis. So samahan nyo ako mga boss. So dito lang po discard mga boss. Ipatakbo mo muna yung bangkam o propeller mo na ina-align para sigurado po tayo na hindi na siya magbabago. Saka natin ibabapping. So mag-upisa na tayo mga boss ng pagbapping. Kasi ko na to, natirahan ko na siya ng 240 na pangliha. So
So ito na, titirahin na natin siya mga boss. Pakita ko sa iyo kung paano mga boss. Bintan na sila kunti. Sige mga boss. Yan mga boss. Kumikintab na parang galing ng paggawaan. So ganito lang siya mga boss. Kailangan talaga nating i-buffing pagkatapos para kumintab ulit. Kasi may mga tama ng mga tama ng grinder. Kailangan tanggalin muna sa liha, saka natin titirahin ng buffing. So balikan pa natin ito mga boss kasi kulang pa sa kintab. Yung mga boss, tapos na isa mga boss. Parang na mga boss. Parang galing sa paggawaan mga boss, ang kintab. So ito isa naman titirahin natin mga boss. Ito na si mga boss. Natapos mga boss. Parang walang nangyari sa kabila. Kintab na, kinis pa. Parang harapan na rin niya. So ganito lang siya mga boss. Ganito lang siya kadali testing muna sa dagat. Kung maganda na, saka mo pabapingan ng mga pag nakita mo na maganda yung takbo niya, saka mo na finalize yung pag-bapping. Kasi kung i-bapping mo na tapos hindi mo pala testing, pagdating sa dagat, pukpok na naman ulit. So ganito lang siya mga boss. Bali bukas ipapadala ko na ito balik sa Sikihor para magamit nila mga boss. Okay mga boss, sana nakuha mo yung aking tutorial mga boss kung paano to siya pakinising at paano mag-alay ng propeller na bago. Kasi kailangan talaga kahit na anong gawin ng kahit anong sabihin pa ng gumagawa nito mga boss, pagdating dun sa bangka mo, hindi talaga hindi ka agad talaga mag-fit. Depende na pa yan sa kasi nakadepende pa yan sa bangka. May bangka talaga na namimili ng propeller mga boss. So sige mga boss, hanggang dito lang muna mga boss, and God bless po sa inyo lahat mga boss.